Hi guys! Topic natin, holiday gout. So, sino ang relate dyan? Na pagkatapos umattend ng pagkadami-daming Christmas party at maraming handaan, hindi lang handaan, may inuman pa. So, ayan na, paggising sa umaga, medyo nahirapan na maglakad. No? Namamagana yung mga joints. So, holiday gout, pag-usapan natin. Interesting. Kasi hindi pa naman tapos ang handaan. Meron pang mga susunod na araw at for sure, mas sunod-sunod pa rin yan at kahit pumasok ang New Year. So, bago natin ituloy yan, would like to request po yung mga viewers natin, pindot po yung subscribe button. And kung subscriber ka na, i-share mo naman yung video para mas marami tayong matulungang mga pasyente na may nararamdamang medical. So, back to the topic. Yung ating sinasabing holiday gout. Meron ba talaga nun? Meron. No? Kung ang holidays, dumadami ang mga inaatake sa puso, inaatake ng stroke sa brain, meron ding inaatake ng gout. Sabi nga nila, ang gout ay rich man's disease or king's disease. So, sakit ng mga hari dati yan. Pero ngayon, sakit na ng karamihan sa atin. Kasi, nakakain na natin yung kinakain ng mga hari dati. Ang mga hari dati, lahat ng pwedeng ituro, pwedeng kainin. Di ba? So, lahat ng pagkain, karne, at kung ano pang masasarap na pagkain, available sa mga hari, sa mga high level. Ngayon, pumunta ka na ng grocery, ng supermarket, kaya mo nang ituro yan at kaya mo nang bilhin. Diba? And, may tendency talaga na kapag meat o karne, yun ang halos araw-araw kasi mas madali at hindi nasisira. So, naging common na yan at may mga instant pa. Diba? Yung mga instant na delata, yung mga processed foods. So, lahat yan, mas madaling i-stock sa refrigerator. Mas madaling ilagay sa ref at iluto ka agad. Mag-prepare ka lang ng mantika, ayan na. Breakfast. Diba? So, tapos pagdating sa gabi, may handaan pa. Diba? At may inuman pa. So, kaya naman, dumadami ang gouty attack during the holidays. So, paano ba natin ito, Dr. J or TikTok? Paano ba natin ito maiiwasan? Or kahit pa paano, hindi naman mamaga yung ating mga joints. Very common po kasi ang purine sa diet. Pag ang purine po ay parte na ng diet yan. So, ang kailangan lang natin talaga, hindi mag-accumulate yung purine na yan. Kasi yung purine na yan, yan yung convert sa uric acid. At pag na-convert po ito, nagiging crystals ito, at yun, tumitira yan sa mga joints. Particularly, ang very common po, yung joint natin sa big toe, yung sa paa natin. Yung hinlalaki natin sa paa, yung hinlalaki natin dito, sa kamay. Yan ang kadalasang pinupuntahan ng mga uric acid. Pati mga siko, meron din sa tuhod. Okay? So, paano natin maiiwasan? Number 1, dapat stay hydrated tayo. Marami tayong iniinom na water. 7 to 8 glasses per day. Lalo na kung ikaw ay umiinom ng alak. Iiwasan kasi yung alak eh. Pero kung hindi maiwasan, palitan mo ng water. Ibig sabihin, kung nainom ka ng alak, sundan mo din ng tubig. Okay? Naging chaser pa ngayon, no? So, stay hydrated. Ang dehydration po can trigger gouty attack. Okay? Second, na iwasan ay yung mga pagkain na rich in purine. Madali siyang tandaan kasi lamang loob. Organ meat. Yung organ meat po, yun yung pinakamataas na uric acid. So, yung bopis na paborito mo, yung papaitan, yung goto. So, lahat ng organ meat na may puso, may liver, may kidney, kung ano-ano pang lamang loob yan. Pag pinagsama-sama mo yan, mataas po ang uric acid nila. Okay? And, sa fish naman,
sardinas. Yung sardinas po, isa sa pinakamataas na uric acid. Okay? And then, yung mga iba pang matataas ang uric acid, bukod sa organ meat, sa sardinas, yung mga beer, alak. Yung beer po, mas mataas po. Ang red wine, meron din siyang purine. Pero mas mababa siya compared mo sa beer. So, iiwasan mo. Siguro kung iinom ka ng beer, hindi mo maiwasan, isang bottle lang, isang bote. Pagbigyan mo lang yung okasyon. Diba? Pero hindi naman yung 5, 6 na beer sa isang araw. Tapos may handaan pa next kinabukasan. Meron ka pang inattenda na kinabukasan pa. Lahat yata ay present ka. Best in attendance sa lahat ng Christmas party. So, yun po yung mga iiwasan ninyo. Sa seafoods naman, ang mataas yung mga shells. Tahong, ano pa ba yung mga shells na yan? Oyster. So, ito yung matataas ang uric acid. So, yun yung mga pwedeng iwasan or tikman lang ninyo. Diba? Pwede namang tikman yan pag may handaan, pero hindi mo naman pupunuin yung plato mo. Okay? So, ano naman yung gagawin ninyo kapag sumumpong na yung gout attack mo? Yung holiday gout. So, kapag sumumpong na yan, number 1 dyan, hydration pa rin. Inom ka ng 2 basong tubig. 2 glasses of water ka agad. Hydrate. Okay? And then, kung magang-maga talaga at mapula, diba? Pagkabangon na hindi na makatayo, tatawag ka na ng tulong, hindi ako makalakad, no? Absent muna ako sa trabaho kasi namamaga yung aking paa. Ice pack. Okay? Yelo. Maglagay ka ng isang malaking lalagyan ng yelo. Ibabad mo ngayon yung paa mo doon. Okay? Kung ano man yung namamaga na parte ng joint mo, ibabad mo sa yelo. Tanggal ang pamamaga niyan. Okay? And then, hydration, yelo. You can ask your doctor para naman sa mga anti-inflammatory drugs. So, very effective din in combination yung mga binanggit natin kanina. So, anti-inflammatory. So, ibig sabihin, ito yung mga pain relievers na pwedeng bumawas sa pamamaga ng joint ninyo. Pero you need an approval of your doctor. Kasi yung iba, left and right, umiinom ng pain relievers. Left and right, nag-steroids pa. Pero alam nyo ba nangyayari later on? Ginagawang vitamins na yung pain reliever. And nasisira po yung kidneys. Nasisira yung liver din nila. So, kailangan pong hindi trigger happy pagdating sa pain relievers. Pakonsulta po kayo sa doktor and pa-examine ninyo. Hindi lang yung uric acid, pati yung kidneys ninyo, yung creatinine. So, I hope everything is clear, malinaw lahat, kay Doc. So, kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do,